Hi everyone, welcome back sa Web System and Technologies 1 HTML discussion. So this is module number 3. Okay, so course intended learning outcomes natin dito sa module na to. After completing this module, you will be able to create HTML link, create bookmark, anchors, then format text. So kasi i-discuss natin yung text formatting. Okay, so to start with our discussion, unahin natin yung link, HTML link, especially hyperlink. So ano ang link or hyperlink? Is a connection from one web resource to another. Okay, so kung napapansin nyo, pag nag-browse kayo ng website, di ba? Nag-research kayo, pag nag-click, pig-click mo yung navigation, may mga button kayong nakikita. Pag pig-click mo siya, then may lalabas na another page. Okay, so mayroon niya na hyperlink. Yan. So yan ang purpose kung bakit mayroong hyperlink ang website, especially sa HTML document, para i-link mo yung one web resource mo to another web resource. Okay, kasi hindi naman pwedeng gumawa ka ng isang website na isang file lang. Napakahaba ng HTML code mo. So, pag gumagawa ng website, maraming file. Maraming HTML files na ginagawa na pwede mo siyang i-link sa iba-ibang file na nandun sa iyong website. Okay. So, by default, links will appear as follows in the most of the browsers. Unvisited link, yung hindi pa visited, hindi mo pa nakiklik, underline and blue ang color. Pag visited na siya, yung naklik mo na siya, na-visit mo na siya, underline, purple ang color. Ang active link, yung naka-active na link, red ang color. Okay, ano naman ang syntax ng HTML hyperlink or link? Ito yung syntax niya. So gagamit ka nitong A, the anchor tag, then href, hypertext reference, URL, ito yung address, uniform resource locator, yung address na pag click mo to, ito yung magkakaroon ng hyperlink na pag click mo siya, kung anong nakalagay dito sa URL, yan ang lalabas. Okay, so gagawa tayo kagad ng sample HTML code or script. Okay, so dito na tayo sa notepad para makita nyo. Yan. Okay, so this is an implementation of HTML link or hyperlink. Okay, so mayroon ako ditong text na Facebook. Gusto ko pag click to, lalabas yung Facebook, yung page ng Facebook. Okay, kaya dito sa hyperlink, ito sa href natin, hypertext reference, gagamit ka nito may anchor tag, ito yung close nya. Okay, then sa loob ng anchor tag mo, yung A, nandun yung hypertext reference. Ito yung URL. Ito ang magkakaroon ng hyperlink. Na pag click ko siya, lalabas ito. Ilo-load to sa browser na https www.facebook.com. Okay, so itong link na to, nakalink siya sa external na website. Mayroong website, doon natin pig-link. Ito naman na susunod na hyperlink, local file. Okay, nakalink siya sa special char.html. Nandito siya. Nandito siya sa isang file. Ito, HTML5, yan. Itong link, yung file ng link, file name ng document ko na may hyperlink, ito, link 1. Ito yung i-open ko, special char na file, local file, nasa loob ng folder na ginagawa kong website. Okay, so try natin.
I-try natin na i-run sa browser. I-load sa browser. Launch in Chrome. Okay, so yan. Okay, so tingnan nyo ha. Palagay natin ng konti. Yan. Eto, visited na siya. Kasi clinic ko na yan nung gumawa ko ng sample. Eto, hindi pa. Kaya iba na ang color nito kasi visited. Ito hindi pa to visited. Okay. O, di ba yan ang sinasabing active. Pag clinic mo siya, hindi mo dapat i-release yung button, yung left mouse button. Red ang kulay. Pag release ko yan. Okay, tingnan nyo, i-click na. Na-click ko na siya. Okay, close natin uli. Kasi pag release ko, open. Yan. Okay, pag clinic ko siya, di ba tingnan nyo ang mouse pointer. Di ba nag-iiba yung ano niya, shape niya. So, parang na siyang kamay. So, ibig sabihin niyan, naka-hyperlink na to, saka may underline. So, pag nagsisis tayo, pwede nating alisin niya na underline. And then, pwede rin nating palitan ng kulay ng naka-hyperlink. Okay, pag clinic ko siya, click natin. Oh, di ba? Lumabas na yung Facebook. So, pwede ka nang mag-login sa Facebook. Yan. Okay. So, i-back natin. Back. Ito naman, link to local HTML file. Pag clinic ko siya, ito ang lalabas. I-load ko muna to sa browser. Tingnan natin kung anong output. Yan. Ito ang lalabas na XYZ Hotel and Resto Bar. Okay, close natin yan. Okay, close uli natin. Then, i-load natin ulit sa browser. Ay, sorry. Mali na. Mali na yung lumabas. Itong isa. Okay. Launch natin sa Chrome. Okay, click natin to ha. Diba? Yan. So, kung makikita nyo sa URL, ito ang file name. specialchar.html. Okay, so yan ang sample ng hyperlink natin. Okay, so baka sabihin nyo, paano kung eto, na special char na document ko nasa loob ng isang folder. Gagawa tayo ng isang folder. Diba ito yung folder ko, HTML5. Gagawa ko ng another folder, new folder. Sabihin natin file, ang laman niya, file ang pangalan niya. Okay, so itong specialchar.html isi-save ko siya doon sa folder na yon. Save as. Dito ko siya ipapasok sa file na folder. Papalitan ko yung file name para hindi tayo malito. Local file .html. Save. Okay. Ito, papalitan natin. So, nasa folder siya, naka-folder siyang file na folder. O kaya, kailangan mong ilagay dito yung pangalan ng folder. O kaya, ilalagay mo, file, yan yung folder name. Yung file name natin, local file.html. So, ganyan na ang magiging link mo, magiging code mo. Ito yung location ng file na i-open natin. Nasa folder na file, din ang file name niya, localfile.html. Okay, save. Load natin sa browser. Okay, click natin. Di ba? Lumabas. Ayan yung folder name mo. File, local file. Okay, so yan pag yung file na i-open mo naka-store sa another na folder, so ganito lang ang gagawin mo. Lalagay mo lang yung pangalan ng folder. Okay. Next, balik tayo dun sa ano natin, PDF. Okay. Yan. So, may attributes din ang link.
Target attribute tells the browser where to open link document. So, ano mga attributes ng target? Kasi mayroon siyang target na attribute ang hyperlink. Ito yung mga value niya. Blank opens the link document in a new window or tab. Pag self opens the link document in the same frame as it was clicked. Kung saan mo siya clinic, doon siya lalabas. Parent naman opens the link document in the parent frame. Noon kasi na wala pang CSS, gumagamit ng frame. Meron kang navigation na, for example, header doon sa top. May navigation ka sa right side, navigation ka sa left side. Gumagawa no ng frame ang ginagamit. So ngayon, kasi meron na tayong mga CSS, so madali na. Hindi na masyado ginagamit yung frame. Okay, so pag parent, open link document in the parent frame. Kumbaga, mayroon kang isang parent frame. Pag click mo yung document, doon siya lalabas. Ito naman na top, opens the link document in the full body of the window. So, minsan, pag pinili mo ng target niya doon sa top, doon siya lalabas sa taas, sa top. Lalo na pag mayroon kang header, mayroon kang footer. Kasi noon, gumagamit frame. Okay, so ang gagamitin lang natin dito, itong blank and then itong self. Okay, so paano siya gamitin? Ganito siya. So dito, maglalagay ka ng target na attribute. Target equals. Yan. Unahin natin yung blank. Sabi doon sa blank, save natin. Sabi sa blank, ano yung sa blank? Opens the link document in the new window or tab. Okay. So, try natin. New window open siya o lalabas siya sa another window or tab. Okay, try natin. Run. Launch. Okay, so dapat lalabas siya sa another tab. Ito, parang ganito. Yan. Diyan siya dapat lalabas. Facebook. O, di ba? Another tab. So, nandito yung ano natin, yung may hyperlink. Nandito yung Facebook na inopen natin. So, nag-generate siya ng another tab. Okay, close natin. Okay, close muna natin lahat. Ito naman, yung isa, self. Sabi, pag self, opens the link document in the same frame as it was clicked. Same, same frame. Tingnan natin kung anong sinasabi niyang same frame. Target, ito naman ang lalagyan natin ng attribute. Target is equals to self. Ang ibig sabihin niyan, okay. So, pag clinic ko to, kasi ito yung may target na self. Ibig sabihin niya, dito siya lalabas. Hindi siya lalabas sa another window or tab. So, dito siya. Kung saan mo siya clinic, doon siya lalabas. O, di ba? Nandito siya. O, dito siya lumabas. So, yan ang sinasabi niyang same frame. Ito naman na parent, open link document in the parent frame. So, parang pareha siya ng self. Lagay natin self, parent. Save. Ay, close muna natin. Tara natin ulit. Ito yun So, dito siya lumabas kasi ito yung pinaka-parent. Yung top naman, wala naman tayong frame. Pag linagay natin top, lalabas pa rin siya dyan sa kung saan mo siya na-click. Okay? So, close muna natin yung browser. Para makita nyo. Kaya kinu-close ko yung browser. Okay, click natin. Dito pa rin siya lalabas. Okay, basta pag self, dito siya. Pag gusto mo na another window, so gagamitin mo is blank. Okay, so yan yung attribute ng link. Target na attribute. Okay, next, yung mga example na yan. Okay, so bookmark naman.
Creating bookmark. Bookmark can be useful if a web page is very long. So kung ang web page mo masyadong mahaba, ibig sabihin hindi na siya kakasya sa screen ng yung computer. Gagamit ka na ng scroll bar, ganito, parang ganito. Ayan, halimbawa yan yung website mo, masyadong mahaba yung laman ng website mo. So gagamit ka ng scroll bar. Ayun, so pwede kang gumamit ng bookmark. Halimbawa, may part doon sa website mo na pag click mo, yung bookmark, doon yun kaagad-agad ang lalabas. Okay, so ang gagawin mo dyan, bookmark. Gagawa ka ng bookmark. To create a bookmark, first create the bookmark, then add a link to it. When the link is clicked, the page will scroll down or up to the location with the bookmark. Use the ID attribute to create a bookmark. Okay, so para mas maintindihan natin, unang-una, kailangan mo daw gumawa ng bookmark. Ito, ika-copy paste natin to. Copy. Dito na lang siguro. Copy paste natin dito. Tapos paramihin natin. Lagay natin dito yung text. Copy paste natin para dumami yung page na ang natin, yung humaba yung web page natin. Okay? Paste, 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 paste. Tingnan natin sa browser. Save muna natin. Chrome. Okay, sumahaba na siya. Pwede na siya. Yan. Okay. So, dito sa baba, sa pinakamababa, ito, maglalagay ako dito ng H1. Gagamitan natin ng H2. H2. Slash H2. So, halimbawa, lalagyan ko to ng About Us. Ito yung title, About Us. Na pag nag-click ko yung bookmark, dito siya, ito kagad ang lalabas. Kumbaga, itataas niya to. Kung ganyan siya, pag nag-click ako ng bookmark, lalabas siya kagad doon sa screen ng computer. Itong may About Us. Okay? So, sabi doon, kailangan natin gumawa ng bookmark. Okay, copy-paste na lang natin yan. Ito yung bookmark na sinasabi. Yan. Copy-paste natin. Yun. Okay. Tapos, doon sa pinakababa, mayroong ID. Ito. Yan. So, dito natin ilalagay. So, alisin na natin to. Dito natin ilalagay yung About Us. About Us. Okay, so i-change natin yung pangalan ng ID. Okay, ang ID natin, pangalan natin About Us. About Us. Okay, so ito ang magkakaroon ng bookmark. Para magkakaroon siya ng hyperlink. Go to ay ilagay natin to, About Us. About Us. Pag click ko siya, lalabas ito. Ito ang lalabas. Okay? Lalabas yan. Lagyan natin ng saan, yan. Another, H1. Para makita natin talaga siya talagang lumabas. Kasi, ang text natin puro pareho. Pareho bookmark sample. Lagyan natin to ng this is my bookmark. This is my sample bookmark. Okay. Yan. Tingnan natin kung talagang lumabas to. Tingnan natin.
Okay, so explain muna natin. Ang ID natin dito, hyperreference, gagamit ka ng hash sign, din yung ID name mo. So itong ID name na about us, ilalagay mo doon sa baba. Dito, ID is equals to about us. Hahanapin niya yan. Yan na about us na ID. Yan, nandito siya. Kaya ito ang ilalabas niya. Okay, so gagamit ka pa rin ng yung A, ang core tag natin, and then hypertext reference, hash sign, yung magiging pangalan ng ID, yung ID natin. Then, ito yung magkakaroon ng bookmark. So, try natin ano sa browser. Tingnan natin ang magiging output. Di ba? So, para siyang, may hyperlink siya. Kaso, this is a bookmark. Ang bookmark kasi, gagamitin mo lang siya within one page. Dito lang sa page na to. So, kailangan lumabas to. Na this is my sample bookmark. Kailangan lumabas yan pag clinic ko tong about us. Okay? Lalabas tong about us. Ito ang hahanapin niya. About us. Yan ang itataas dyan. Try natin Try natin. Click. Di ba? So, hindi mo na kailangan yung scroll bar. Hindi mo na gagamitin yung mouse para i-scroll yung nasa baba. Kaya, pwede kang gumamit ng bookmark. Okay? So, about us. Yan. So, lalabas ka agad yung about us. Paano, sir, kung gusto ko bumalik sa taas? Sige. Try natin. Okay. So, dito, maglalagay naman. Lalagyan natin. Lagyan natin dito. Halimbawa, dito. Lagyan natin ng another H1. H2 para medyo maliit lang. H2. Pangalanan natin tong top. Yan. Dito ka maglalagay ng ID, sa baba. Maglalagay ako sa baba. Dito maglalagay ako. Pwede natin gamitan ng H2. Okay, so alisin natin to. Yan. So, dito, lalagay tayo ng A, href, gagamit ka ng hash sign. Ang ID ko is top. Okay. Slash A. Ngayon, save muna natin. Doon sa taas, sa top, may top tayo. So, dito maglalagay ka. ID equals top. Okay. Save. Okay, pwede mo siyang dito sa loob ng ng P para pasok natin sa P. Dito na lang sa taas kasi naka H2 ako eh. Yan. Okay. Try natin Okay, nito yung top. Hindi siya clickable. Parang level lang. This is a top. About us. Yan. Sa baba, ito. Para automatic bumalik dun sa... Ay, mali mali. Hindi about us. Okay, close muna natin. Mali. Hindi siya about us. Top. Back to top. Lagyan natin back to top. Para bumalik sa taas. Okay, so i-run natin siya. Okay, about us. Yun, ito yung lalabas na, yung about us. Okay, gusto mong bumalik naman doon sa taas para hindi ka na gumamit nito. Scroll bar. Pwede mo siyang i-click. Di ba? Nandun ka na naman sa top. About us. Back to top. About us. Then back to top.
Yun. So, pwede mo siyang magamit pag masyadong mahaba yung page na web page na ginagawa mo. So, pwede kang gumawa ng bookmark. Sa tanda na, ang bookmark ginagamit lang sa isang page. Kung masyado nang mahaba yung HTML document mo. Okay, so sana naintindihan ang paggamit ng hyperlink and then paggamit ng bookmark. Okay, next natin na topic. Ayan, yan yung sample. Hindi ko na yan i-discuss kasi nandun na. In-actual na natin. Okay, text formatting naman tayo. Ha? Text formatting naman. Yun. Text formatting naman tayo. Okay, HTML text format. So parang sa ano, 'di ba sa Microsoft Word, pwede mong i-bold, 'di ba? Pwede mong i-italic, pwede mong i-underline yung text. So pwede rin 'yan sa HTML. Gagamit ka lang ng tag, yung tag para sa text formatting. Using the text formatting tags, you can make some text on your web page to appear differently than normal text content. Okay, anong mga tag na gagamitin natin? Strong. Strong, description niya, strong text. Text which are important. Okay, mamaya may sample tayo kung anong ibig sabihin, kung paano yan na strong. Anong magiging kalalabasan ng text pag ginamitan natin ng strong. Bold, yung naka-bold yung text. EM, emphasized. I, italic. Small na tag, small text. Subscript. Diba? So, nasa baba yung text. Ito naman na superscripted text, ends, inserted text, del, deleted text, then mark text, sample output of a computer program. Code to show the computer code like programming code. KBD, keyboard input. var to display the text as variable like programming variable. Okay, yan yung mga gagamitin natin. Yan. Okay. So, unahin natin yung strong. Ito yung strong. Strong. Ano natin para kasi masyado na itong madami na. Okay, gagawa tayo ng another file. Gagawa tayo ng another file. Sorry. Copy. Paste. Okay, erase natin to. Na-sample natin kanina. Alisin na natin yan. Alisin natin. Ito, alisin natin. Kasi marami na siya. Okay, save natin. Save. HTML. File name natin text. Format. Point HTML. Okay. So, lagyan natin ng P. Yun. Okay. So, halimbawa, halimbawa, ito, alisin natin itong iba. Yan. Gamitan natin yung strong. Strong. This is strong text slash strong. Okay. So after ng strong, this is normal text. Okay. So tingnan natin ang magiging output niya. Save. Gamit ang strong. Yon. So, tingnan nyo. Okay. So, this is strong text. So, para siyang bold. Ito, normal na. Kasi, ginamit natin siya. Strong, ito yung close niya. Kaya, yung text na nasa loob ng strong, slash strong, i-format niyang ganito. So, yan. Diba, strong na yung text. Ito, normal text. Medyo dark yung kulay. Dark, nag-dark black na siya. Okay, yan yung sample ng strong. Ano naman yung isa? Next, bold. Okay, bold.
So, bold. This is bold text slash B. So, after nyan, this is normal text. Okay, save. I-refresh na lang natin to. Oops. So, kailangan natin ng ano, kasi kailangan bumaba siya, di ba? Kasi nandun siya naka-inline. Okay, so lalagyan natin siya ng line break. BR. Yan, para bumaba. Save. Yun. Okay, ito naka-bold. So, kung titingnan nyo, ang strong and bold, halos wala namang pinagkaiba. Okay, so depende sa inyo kung alin ang gusto nyong gamitin. Okay, ang next natin is emphasized. EM. Okay, copy-paste na lang natin to. EM slash EM. This is emphasized text. Tama? Emphasized. Okay, save. O, tingnan nyo kung ano mangyayari. Yon, ito yung emphasized. Diba, naka-italic. Pwede mong i-combine. Naka-italic na, naka-bold pa. Pwede siya. Nested na siya. Nested element. Save. Refresh. Di ba? Naka-bold. Okay. Next. I italic. Copy paste na lang natin to. I slash I. Alisin natin yung bold. Alisin natin. Okay, this is italic. Italic. Okay. Okay, italic text. Save. I-refresh na lang natin to. Refresh. Oops. Lagyan natin ng BR. Kalimutan natin yung BR para bumaba. Okay, save. Di ba? Naka-italic. So halos pareho din yung emphasized kasi pagkaiba lang kasi binold natin to. Pero kung hindi ito naka-bold, alisin natin yung pagka-bold niya. Alisin natin. Di ba? Halos pareho. Di ba? Okay, so it's up to you Nasa sa inyo kung alin ang gusto niyo gamitin. Okay, ang next natin is small. Copy paste na lang. Small slash small. So this is small text. Yan kung paano gamitin yung text formatting. Refresh. Di ba? So mas malit nga. Compare mo dito kasi normal text to. Okay, ang susunod, anong susunod? Sub. Pag sinabi mong sub sa baba. Okay. Nagawa tayo ng sub. Subscript. Lagyan natin ang BR. Okay. So, halimbawa, ano yan? Yung ano ng water, H2O. Yun. Okay. H. Dapat nasa baba yung ano, nasa subscript yung 2. Diba? So, lalagyan mo dito. Sub 2 slash sub. Then, yung O. Diba? Yan ang ano ng water, H2O. Try natin. Save.
O, di ba? O, yan ang subscript. O, H2O. Yan, pag gumagawa ka ng mga formula, pwedeng-pwede itong gamitin. Okay? Close mo natin kasi marami na. Okay, yan ha. Kung paano gamitin yung subscript. Next, superscript. Pag superscript nasa taas, so, halimbawa, x squared. Gusto mong gumawa ng x squared. BR. X. Okay, so gagamitan mo ng sup, then 2 slash sup. O, kung alin ang nasa loob ng tag na sup, isla sup, yung superscript, isla superscript, yun ang itataas. Ito naman, kasi ito ang nasa loob ng sub, isla sub, ito yung ibababa. Ito normal, si H and O. Okay, so, run natin. Oh, di ba? Ito na, x squared. Yan, x squared. Yan ang gamit ng subscripted text, superscripted text. Next is inserted, ends. Tingnan natin kung ano ang inserted, anong lalabas. Copy paste na lang natin to. Inserted, ins slash ins. This is inserted text. Inserted text. Okay. Replace na lang natin. Oh, pag inserted text may underline sa baba. Yan. Ano pa? Deleted text. Deleted text. Okay, copy paste. Deal slash deal. Okay, pag deleted text, ganito. Yan. So, may line sa gitna ng text. Okay, anong sunod? Anong sunod? Next natin is mark. Copy, paste. Mark slash mark. This is mark text. Okay, save. Refresh. Yon. May kulay. Yan ang mark. Next natin is SAMP. Sample output of computer code. Copy paste natin ito. Okay, so maglalagay tayo ng BR. Code yun. Okay, code. Sample output of a computer code. Slash code. Ito, this is normal text. Tingnan natin kung anong output ng code. Yun. So, parang computer code. Diba? Sa mga editor, gumamit ka ng NetBeans editor. Parang ganito ang lumalabas. Yung code mo. Yung font ng code ng code mo using NetBeans. Okay. Ano pa? KBD. Keyboard Input Text. KBD. Okay, copy paste natin to. KBD. Keyboard KBD. Palitan natin to. Palitan natin. Copy paste natin yung keyboard input text. Okay, save. Refresh natin. Yun. So, ganito ang ano niya. Yan ang output niya.
Parang keyboard input text daw. Maganda nga naman. Okay, anong sunod? Var. Sabi ang var to display the text as a variable, like programming variable. Okay. Font lang naman ang ano niya eh, na-change, di ba? Okay, so copy paste natin to. Gamit ang var. Okay, this is programming variable. Okay, this is programming variable text. Save. Refresh. Okay, yan o. So, ganito ang output niya. Programming variable text. Okay, yan yung mga different na tags para na pwede nyong magamit sa text formatting sa HTML document. Okay, so yan yung mga sample. Hindi na natin yan iisa-isahin kasi ginawa na natin ng sample. Okay, so hanggang dito na muna yung lecture natin sa module number 3. Okay. Module number 3 kasi medyo mahaba na naman yung lecture natin. Okay, so hanggang sa susunod na video. Thank you very much for watching and listening. Yung mga hindi pa nag-subscribe sa Bicolano Classroom natin, please subscribe. Okay, maki-subscribe. Yung mga kahit hindi ko estudyante na baga nag-YouTube sila, then nakita nila na to na channel na to, pinanood nila yung ano natin, lecture natin. So kung mayroon kayong knowledge na nakuha, pwedeng ayan, subscribe. Okay, so thank you very much for watching and listening.